Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Revelations, pahayag po sa Tagalog, chapter 3, verses 8 hanggang 10. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin, kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, papalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng iniuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Pray for open doors and breakthroughs. Naranasan mo na bang manalangin na ang Diyos ay buksan yung mga pintuan para sa iyo? Alam niyo po, napakaganda po ng term na open door. Kasi ang Panginoong Hesus po ay nagbubukas ng mga pintuan sa ating buhay. At yung kanyang mga binubuksan ay hindi maisasara. Ibig sabihin po, siya po ang may kakayahan na magsaayos ng ating buhay, magbigay sa atin ng mga blessings and opportunities, higit sa lahat, maka-experience tayo ng breakthrough. Alam niyo po, hindi masamang manalangin na tayo'y pagtagumpayin ng Panginoon sa taong ito. In fact, ang Panginoon po, gusto niya na tayo ay humingi sa Kanya. At karamihan po ng ating mga patutuo ngayon, kadalasan po, yan ay hiningi natin mula sa Diyos. Kaya subukan po ninyo, bilangin po ninyo ngayon yung inyo pong mga answered prayers. Kadalasan po yung inyong mga breakthroughs at open doors na naranasan, nanggaling yan sa inyong mga ipinanalangin noon. At sa Psalm 44 verse 6 to 7, ang sabi po ng psalmist, I do not trust in my bow, my sword does not bring me victory, but you give us victory over our enemies, and you put our adversaries to shame. So, ibig sabihin, tanging Diyos lamang po ang magbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Kaya, nasubukan nyo na bang manalangin na ang Diyos ay buksan ang mga pintuan para sa inyo? Alam niyo po, ang sabi ng John chapter 16 verse 24, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Jesus can open doors, mga kapatid. Maaring meron kang present na pangangailangan. Maaring yan ay isang trabaho, o ministry, o yan ay business, o simply opportunity. Humingi ka kay Lord at bubuksan niya yung mga pintuan na yan. Tingnan po ninyo yung inyong mga present needs at huwag kayong matakot humingi sa Diyos. Sabi nga dyan sa verse na binasa natin until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive. How about breakthroughs? Nag-pray na ba kayo na kayo'y maka-breakthrough sa inyong mga problema sa buhay? Kadalasan yan ay sa finances, mga family problems, even sa ministry. Hingin po ninyo na bigyan kayo ng breakthrough ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na lagi tayong talunan o naroon tayo sa tinatawag na cycle of defeat. Nais ng Diyos tayo pagtagumpayin. Ngayon, may pangalawa pang sikreto. Ang katapatan po ng Diyos sa atin ay pwede nating pagtiwalaan. Kasi ang Diyos po natin ay covenant-keeping God. Kaya po sa John chapter 15 verse 7, ang sabi niyan, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. At mapapansin niyo po doon sa Revelations chapter 3 verses 8 to 10, yung katangian po ng mga tinutukoy po ritong church, yung Church of Philadelphia. Sabi diyan, you have kept my word and you have not denied my name. Ibig sabihin, tapat po sila sa kanilang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi sa verse 8, bubuksan ng Panginoon sa kanila yung pintuan na hindi maisasara
ninuman. At sabi sa verse 9, bibigyan ng Diyos ng victory sila over their adversaries. Mapapahiya yung kanilang mga kaaway. At verse 10, ang sabi diyan, ipipreserve ng Panginoon, sila sa panahon o sa oras ng matinding pagsubok. Ang sabi diyan, I will preserve you in the hour of trial that is going to come upon the whole world. Kaya ganyan po katapat ang Panginoon sa kanyang tipanan sa atin. Ang malaking tanong na lang, tayo ba'y tapat sa Kanya? Kaya kung tayo'y tapat sa Kanya, maasahan natin itong open doors at breakthroughs, mararanasan natin sa ating buhay. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa mga pangako mo na bubuksan mo ang mga pintuan sa amin, Panginoon. At yung pintuang binuksan mo, hindi maisasara ni naman. At bibigyan mo kami ng mga breakthroughs sa buhay na ito. Kaya this year, ang panalangin namin, Panginoon, ay makita at maranasan namin ang iyong kabutihan sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming ministry, sa aming mga negosyo, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa lahat ng aming pangangailangan, even sa mga physical needs ng iyong mga anak, maging sa kagalingan, sa karamdaman, at mga financial breakthroughs na alam ko po, Panginoon, marami ang nangangailangan ng tulong mula sa iyo, Panginoon. Dalangin ko this year will be different. Mag-overflow ang blessings and opportunities sa buhay ng iyong mga anak. Marami sa amin makaka-experience ng healing at maraming relationship ang marirestore at ang pamilya ay mabubuo, ang pagsasama ng mag-asawa ay maaayos at maraming ministry ang mabubuksan at higit sa lahat lalago ang aming mga simbahan. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ang mga open doors na ito at breakthroughs na mararanasan namin ngayong taong ito. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.